Nakauwi na ako sa bahay. Sobrang namiss ko mga anak ko. Ako lang ang umuwi dahil may inayos pa itong trabaho. Mama, nagkabati na kayo ni Daddy? Tanong sa akin ng anak ko. Opo anak. Sagot ko dito. Yay! Sabay nilang sabi na may kasama pang patalon-talon. Napangiti naman ako. Nakikita ko kasi na masaya sila. Mama, nasan po pala si Daddy? Tanong nila sa akin. Nasa trabaho pa si Daddy niyo. Mamaya pupunta siya dito. Mga anak, pupunta tayo na Manila. Sabi ko sa kanila. Talaga po mama? Manghang tanong nila. Opo, kaya sana anak maging mabait kayo. Ipapakilala kasi tayo ng daddy niyo sa parents niya. Ani ko sa kanila. Alam ko na naiintindihan nila ako. Opo mama, magpapakabait po kami. Sagot nila. Hinalikan ko sila sa pisngi. Sige na, maglaro na muna kahit ako'y mag-aayos ng mga gamit natin. Sumunod naman sila at pumunta sa kambal para laruin ang mga ito. Sinimulan ko ng ayusin ang mga dadalhin namin papunta sa Manila. Alam ko na hindi magandang nangyari noon. Pero mami pa rin niya ito at nakayanan niyang gumawa ng bagay na hindi alam ng mami niya para hindi ako tuluyang mawala sa kanya. Kaunting sakripisyo ko para sa kanya. Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tanggap nito at wala akong magagawa. Ang mahalaga ay sinubukan ko. Sinama namin ang mga bata at si Cindy ang katuwang ko sa pag-aalaga sa mga bata. Ayaw din kasing sumama ni tita. Nakaayos na ang lahat. Etong unang biyahe ng kambal. Tinaanan niya kami at pumunta na kami sa airport. Pagkarating namin ay dumiretso kami sa bahay niya. Eto daw ang pinagawa niya para sa amin. Hindi ko maiwasang maiyak dahil nakaplano pala talagang lahat sa pagbalik niya. At kami na lang ang kulang. Love, thank you. Thank you sa lahat at sa pagmamahal mo sa amin. I love you. Umiiyak na sabi ko. Dinampian ko siya ng halik sa labi. I love you so much baby. Let's go inside na para makapagpahinga tayo. Saad nito sa akin. Masaya kaming pumasok sa magandang bahay namin. Mas malaki ito kaysa sa bahay namin sa Iloilo. Lalo akong namangha pagpasok namin dahil napaka-elegante ng bahay. Parang nakakahiyang tumira sa ganito kagarbong bahay. May mga katulong din siya. Welcome home po madam. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Salamat po pero Cassandra na lang pong itawag niyo sa akin. Nahihiyang sabi ko sa kanila. Ngumiti naman sila sa akin. Umakyat kami sa hagdan dahil pupuntahan namin ang master's bedroom. Pumasok kami sa kwarto namin. Napakalawak nito at napakaganda. Ang laki ng kama namin, napansin ko rin na may napakalaking salamin sa tapat ng kama namin. Nagtaka pa ako kung bakit may paganito pa siyang nilagay. Love, ang ganda ng room mo. Pero bakit may malaki pang salamin dito? Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Baby, kwarto natin, hindi lang sa akin. At tungkol naman sa salamin, pinalagay ko talaga yan para kitang-kita natin ang sarili natin tuwing nag-alam mo na, nakangising sagot niya. Anong alam ko na? Tanong ko sa kanya. Tuwing nagme-make love tayo, nakangising sabi niya. Nasamid ako sa sariling laway ko sa narinig ko mula sa kanya. Ano? Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala na napakabulgar talaga ng bibig niya. Dahil kaya niya sabihin yun? Uminit tuloy yung buong mukha ko dahil ako itong nahihiya sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Love, yung bibig mo nakakahiya. Baka anong isipin nila kapag naglilinis sila dito? Saway ko sa kanya. Ang cute mo baby. Hayaan mo sila. Sa totoo lang si Aurora pala ang unang nakapasok dito sa room na to. Sabi niya sa akin. Sino? Si Aurora, tama ba ako sa narinig ko? At bakit naman pumasok ang babaeng yun dito? May ginawa ba kayo dito sa kama na to? Magsabi ka sa akin ng totoo dahil hindi ako matutulog dyan. Bigla na lang uminit ang ulo ko sa narinig ko, lalo na nang banggitin niyang pangalan ng babaeng yun. Baby, relax. Nothing happened. Bigla lang kasi itong pumasok dito noong dumating siya galing sa US. Pero hindi ko siya hinayaang matulog dito dahil para lang sa atin ang kwartong to. At ikaw lang ang gusto kong angkinin dito. Saad niya sabay kindat sa akin. Ayan na naman siya. Alam kong gwapo siya pero bakit naman ginagamit niya palaging kagapuhan niya? So, kung hindi dito sa kwarto na to, may bala ka sa ibang lugar? Patuloy kong sabi sa kanya dahil sa inis at nagsiselos talaga ako. Of course wala baby. Alam mo namang ikaw lang 'di ba? Tara na matulog na tayo. I love you baby. Aniya sabay halik niya sa labi ko kaya napangiti naman ako.
Okay, sabi mo eh. I love you too. Sagot ko sa kanya. Dahil nga sa marupok ako. Good night baby, bulong nito sa akin. Good night love, tugon ko sa kanya. Yumakap ako sa kanya dahil na rin sa pagod ay natulog na kami. Medyo malalim na rin kasi ang gabi. Mabuti naman at hindi niya ako ginising ng madaling araw dahil nakasanayan na talaga nitong mga labit sa akin palagi. Kinaumagahan ay sabay-sabay kaming nag-agahan at pupunta pa kami sa mall dahil balak kong bumili ng damit ko. Nakakahiya naman kasi magsuot ng pantalon doon sa event nila. Mga anak, dito muna kayo ha. Huwag magpapasaway kay Ate Cindy nyo. Bilin ko sa kanila. Opo mama, tulong po namin si ating alaga ng kambal. Sagot ng panganay ko. Big girl na talagang mga anak ko. Nakangiting sabi ko sa kanila. Nagsuot siya ng mask dahil baka dumugin siya. Sikat siya dito sa Manila kaya hindi siya pwedeng magpakita ng mukha dahil sigurado kung kakalat sa internet ang mukha namin. Ayoko pang makilala kami dahil sigurado pati ang mga bata madadamay. Kung sikat siya dati dito, lalo naman ngayon na CEO na ito ng TC. Nitong nakaraan ay nabasa namin sa isang article na sinasabi na fiancé daw ni Aurora si Thor. Saan naman nila nakuha ang balitang yun? Noong sinabi ko sa lalaki na to ay ang tanging sagot niya ay huwag ko daw pansinin dahil hindi naman daw yun totoo. Kaya naniwala naman ako dahil may tiwala ko sa kanya. At napaka-imposible rin dahil nga kasal kamit akong legal na asawa. Kaya may plano ito para malaman kung si Aurora ba ang naglabas ng balita na yon. Tahimik lang itong nasa tabi ko habang namimili ako ay hawak niya ang isa kong kamay. Napili kong simple lang na dress dahil kapag may dinadampot akong damit na medyo sexy, ayaw niya dahil masyado daw litaw ang ganda ko. Eto love, maganda, pakita ko sa kanya na hawak ko ng damit. No baby, it's too sexy. Nakasimangot niyang sabi. May mabibili pa ba ako nito? Lahat ayaw mo? Inis na sabi ko sa kanya. Madamot daw siya kaya dapat siya lang nakakakita sa akin na suotang sexing damit. Hindi ko naman maiwasang isipin ang ginawa kong kalokohan noong nakaraan. Bakit ang pula ng mukha mo baby? Bulong na tanong niya sa akin. Wala love, may naalala lang ako. Sagot ko sabay ngiti ko sa kanya. Matapos naming bayaran ay pumunta muna siya sa isang branch dito sa mall. Binati siya ng staff niya. Alam nila na boss nila ang dumating. Pati na rin ako'y binati nila. Nakita ko na nakatingin sila sa kamay namin. Good morning Mr. CEO. Sabay-sabay siyang binati ng mga to. Good morning and everyone, this is my wife, Mrs. Cassandra Montemayor. Pakilala niya sa akin. Nakita kong gulat sa mga mata nila. Good morning po madam. Good morning din po sa inyo. Nginitian ko sila para hindi sila mailang sa akin. Nakita ko naman na okay na sila. Kanina kasi parang hindi sila mapakali. Noong makalabas kami sa store ay kinurot ko siya sa tagiliran niya. Ouch baby, para saan yun? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sira ulo ka, bakit mo naman sinabi sa kanila na asawa mo ko? Inis na bulong ko sa kanya. I'm just telling the truth and proud lang akong ipakilala ka sa kanila bilang asawa ko baby. Kaya huwag ka mag-alala dahil sagot kita. Nakangiting sabi nito. Inirapan ko na lang siya at nauna na ako maglakad pero hinabol naman niya ako at sabay hawak sa bewang ko. Umuwi na kami dahil nandun na daw sa bahay ang mag-aayos sa amin. Sinabihan ko nga siya na bakit naman siya kumuha pa dahil kaya ko namang mag-makeup sa sarili ko. Naisip ko tuloy ang mga kaibigan ko dati. Kamusta na kaya sila? Kasama ko kasi sila dati tuwing may event sa company. Napangiti ako habang bumabalik ang ilan sa mga alaala naming magkakaibigan. Love, tawag ko sa kanya. Sagot nito habang ang tingin ay nasa daan. Gusto ko lang sanang itanong kung nasa Montemayor Company pa rin ba sila Natasha? Hindi ko naman pigilan tanong sa kanya. Nandun pa rin sila baby, bakit? Tanong nito sa akin. Wala naman, naalala ko lang sila. Sobrang namimiss ko na kasi sila, pahayag ko sa kanya. Okay baby, papuntahin ko sila sa bahay para makapag-banding kayo. Nakangiting tura niya habang hinahalik-halika ng kamay ko. Talaga love? For real? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Yup baby, sagot niya sa akin. Thank you so much Mr. Montemayor. Saad ko sa kanya. Umusod ako ng konti para halikan siya sa pisngi. Ang sweet naman ng baby ko. Puna niya sa akin. Tsk, isa pa nga baby please. Pakit niya sa akin. Lumapit ako para halikan na sana siya.
pero bigla itong tumingin sa akin kaya tumamang lips niya sa lips ko. Habang nasa biyahe kami, masaya kaming nakikinig sa bawat kwento ng isa. Namiss kong ganito. Noong sekretary niya ako'y ganito kami dati tuwing pauwi na kami galing sa work. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa mga alaala namin. Hanggang sa nakauwi na kami ay may ngiti pa rin kami sa labi. Pagbaba ko sa kotse, sinalubong na kami kagad ng mga makeup artist. Habang siya'y pinuntahan ng mga anak niya. Nagbihis na ako para sa magiging event mamaya, isasama ko rin ang mag-ina ko. Nang matapos ako ay pinuntahan kong asawa ko sa kabilang kwarto. Simula kasi nang makita niyang kwarto namin ay ayaw na niyang may ibang makakakita ng malaking salamin doon. Baka daw anong sabihin at isipin ng mga makakakita. Nasa guest room siya ngayon kaya pupunta ako doon para silipin siya. Hindi kasi kami magkasabay mamaya dahil may plano akong inihanda para sa kanila. Nais kong ipagmalaki ang pamilya na meron ako. Nakabukas ang pinto kaya sumilip ako't habang pinagmamasdan ko siya ay lalo akong nai-inlove sa kanya. Ang tibok ng puso ko'y kagaya pa rin yung una ng araw naming makita. Narinig ko rin ang usapan nila kaya napangiti na lang ako. Madam, ang ganda-ganda niyo po talaga. Sigurado ko lalong ma-inlove sa'yo si Fafa Tor. Saad sa kanya na makeup artist. Kayo talaga? Tingin niyo maganda ako? Tanong ito habang tumatawa. Of course baby, you are the most beautiful woman I've ever seen. Sabat ko sa usapan nila. Dapat lang po. Bungis-ngis na sabi niya. Si sir na po mismo nagsabi madam, sabi nito sa kanya. Maniwala kayo dyan? Tor's POV. Are you done? Tanong ko sa kanila. Yes po sir, sagot nila sa akin. Okay, thank you. Sabay abot ko sa kanila ng tip nila. Naku, thank you po sir. Natutuwang pasasalamat nila. Inayos nilang gamit nila at lumabas na sila. Lumapit ako't niyakap siya. Baby, parang ayokong pumunta. Mas gusto ko dito ka na lang baka kasi madaming tumingin sa'yo. Ingus ko sa kanya. Love, tumigil ka nga dyan. Ano ka ba? Birthday yun ng mami mo't saka may mga anak na ako. Ikaw lang sapat na sa akin, love. Pwede silang tumingin pero bawal nilang angkinin. Sabay lang bingi sa akin. Let's go na, love. Tumayuto't nagsimula na maglakad. Baby, tawag ko sa kanya. Bakit, love? Tanong nito sa akin. Can we do it here? Just a quickie. Baby, let's make love here. Only a minute, please. Pagsusumamo ko sa kanya, sumasakit na kasi ang puson ko. Pero baka malate na tayo't baka may pumasok, love. Nag-aalala lang sabi nito sa akin. Wala yan, baby. Sad ko sa kanya. Naglakad ako papunta sa pinto't nilak ko to. Binilisan kong bawat kilos papunta sa kanya. Binuhat ko siya at dinala ko siya sa harap ng vanity mirror. Sinil ko siya ng isang maalab na halik. Nagpapasalamat ako dahil kiss-proof ang gamit niyang lipstick. Baby, this time quickie lang, but later kailangan nating mag-overtime. May utang ka na dapat bayaran. Nakangiting sabi ko sa kanya. Really, Tor? Kakatapos lang natin, yun na naman ang iniisip mo? My gosh, baka naman malaspag ako ng maaga nito. Halos gabi-gabi na natin itong ginagawa. Inis na sabi nito. Pero ako naman ay napapangiti dahil lalo siyang gumaganda. Wow, grabe ka, nagkautang pa pala ako sa'yo. Yes, baby, dahil may utang ka sa akin kagabi. Kaya dobling singil ko sa'yo mamaya. Nakangiting sabi ko. Wow, ikaw na Tor Carlos Montemayor. Biruin mo yun, nagkautang pa ako sa'yo. Wow! Bahala ka na nga dyan, punta muna ako sa room natin. Magpapalit lang ako ng panty, ang lagkit kasi down there. Paalam nito sabay labas niya sa guest room. Ako naman ay ngiting tagumpay. Dapat lang dahil nakaraos kami ng little body ko. Paalis na kami't binilin ko siya sa secretary ko. Make sure na okay sila, sabi ko dito. Yes sir. Ako naman ay sumabay kay Aurora. Papasok sa venue dahil ayoko makita kagad ng media ang mga anak ko. Hayaan ko silang isipin nila na kami ni Aurora. Nalaman ko rin na siya ang nagsabi sa isang media company na fiancé ko daw siya. Ang buong akala ko'y malinaw sa kanyang wala akong gusto sa kanya. Na kahit noong nasa Amerika kami ay nilinaw ko yun sa kanya. Hindi rin ako makapaniwala na pinuntahan niya si Cassandra para lang bayaran at paalisin sa buhay ko. Isinabay ko si Aurora at pagbaba pa lang namin ay madami na kagad ang kamera ang nakatutok sa amin. May mga gustong magtanong pero hindi ko sila sinagot. You're so handsome, Tor, bulong sa akin na Aurora. Thanks, tipid na sagot ko sa kanya.
They look good together. Rinig ko sabi ng nasa paligid. Sinabi mo pa. Ilan na sa mga salitang sinasabi nila. Hindi ko to pinansin at pumunta na kami kay Mom. Happy birthday, Mom. Binati ko siya sabay halik ko sa pisngi niya. Thank you, son. Happy birthday, tita. You look so gorgeous tonight, tita. Papuri sa kanya ni Aurora. Thank you, Iha. You too. You look so sexy tonight. Beautiful as always. Let's go, son. Introduce Aurora to our relative. We're so happy and excited because you're ready to settle down and nice choice. You really have a good taste. Sad sa akin ni Mommy. Hindi ako sumagot kay Mom. Pero nag-signal na ako sa sekretary ko na dali na mag-ina ko sa akin. Natanong ko na sila at halos lahat ng mga bisita ay nakatutok sa kanilang mga mata. Sinalubong ko naman ito't kinuha kong isang kambal sa sekretary ko. Sabay halik sa labi ng asawa ko. Panay kaslap ang mga kamera para kuhanan kami ng litrato. Naririnig ko rin ang bulungan ng mga tao sa paligid. Wala akong pakialam sa kanila. Ito na ang tamang panahon para makilala nilang mag-ina ko. Thor, what is the meaning of this? Galit na tanong sa akin ni Mommy. Samantalang kalmado lang ang daddy ko. Mom, Dad, and everyone, meet my wife and our children, Mrs. Cassandra Soto Montemayor. Proud na pakilala ko sa kanila. Are you insane, Thor? That chief ex-secretary is your what? Your wife? Galit na tanong ulit sa akin ni Mommy. Yes, Mom, you heard it right. She's my wife. We're legally married. Sagot ko sa kanya. Thor, follow me now and also you. Utos nito sa akin sabay turo sa asawa ko. Hinawakan kong kamay ng asawa ko. Nais kong iparating sa kanya na okay lang ang lahat. Na wala siyang dapat ipag-alala. Pumasok kami sa isang room. Alam ko na nabigla ang lahat pero wala akong pakialam. Relax baby, everything will be fine. Just trust me, okay? Bulong ko sa asawa ko. Ang lamig kasi ng palad niya. Tanging tangulang ang sagot nito sa akin. Now explain everything, Thor. Seryosong sabi ni Daddy. I am sorry, Dad, pero asawa ko na po siya bago ako pumunta sa US. Hindi niya alam dahil ako lang nag-ayos ng lahat. Paliwanag ko sa kanila. Are you insane? I can't believe this. Galit na sabi ni Mommy. Natagpuan ko siya sa Iloilo at doon ko nalaman na may kambal kaming anak dahil buntis siya nung umalis siya. Dagdag kong paliwanag sa kanya. Gaano ka kasigurado na sa yung mga batang yan? May pagdududa sa tanong niya. It's 100% Mom. Anak ko sila kaya sana tanggapin niyo dahil ipaglalaban ko na sila ngayon. Determinadong saad ko sa kanya. Okay son, I'm sorry. I know matinong babae si Cassandra. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Mom. Hi mga apo, I'm your mamita. Pakilala nito sa mga apo niya. Lumapit din ito kay Cassandra at niyakap niya to. Welcome Iha, sorry sa nangyari noon at sa nangyari kanina. Sana mapatawad mo ko. Saad nito sa asawa ko. Kalimutan niyo na po yun madam, napatawad ko na kayo. Nakangiting sabi ng asawa ko. Thank you Iha. Masayang sabi nito. Masaya ako dahil okay ng lahat sa amin. Hiling ko na wala ng problemang darating sa amin ng asawa ko. Samantala sa loob ng venue ay nagkakagulo ng mga reporters dahil hindi sila makapaniwala na may asawa at anak na ang CEO ng TC. Dahil ang buong akala nila si Aurora ang girlfriend nito. Lumabas si Thor para magbigay ng statement at ipakilala ang kanyang asawa at mga anak pero hiniling din niya na huwag nang ilabas ang litrato ng mga anak niya. Kinabukasan ay kumalat na sa lahat ng pahayagan at social media ang tungkol sa relasyon ni Thor at Cassandra. Marami ang nagulat, natuwa, nalungkot at napasana all na lang sa kanilang dalawa. Inihayag din niya na minahal niya ang single mom niyang secretary noon at ngayon ay asawa na niya. Speaking of Aurora, dahil sa kahihiyan at nangyari nagpasundo siya sa isa sa mga lalaki niya at nagpauwi sa kondo niya. Doon niya nilabas ang frustration niya. Uminom ito ng alak at nakipagtalik sa lalaking kasama niya. Iniisip din niya kung paano siya gaganti kay Cassandra dahil pakaramdam niya inagaw ni Cassandra ang lahat sa kanya at labi siyang napahiya. Kinabukasan ay madami din siyang mga hate comments na natanggap. Yung iba naman ay pinagtatawanan siya. Meron ding naawa sa kanya dahil sa pagiging desperada niya. Sayang ang ganda, desperada naman. Kaya nga model lang siya pero mas magandang wife ni Mr. CEO. Stop being desperate. Hanap ka na lang ng single na lalaki, Iha. Ilan lang sa mga comments na nababasa niya ngayon sa social media. Sa sobrang inis niya ay tinapon niya ang bago niyang biling cellphone. I hate you, Cassandra! Sigaw nito. Anong mangyayari ngayon tanggap na ng pamilya ni Thor si Cassandra? Ano ang gagawin ni Aurora
Ngayong pakiramdam niya ay inagaw ni Cassandra ang lahat sa kanya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.